Sa video na ito, ipapakita ko kung paano tukuyin at ilista ang mga produktong bibilhin gamit ang L&S data. Ang prosesong ito ay para masigurong maayos na natutukoy at naitatala ang mga produktong kailangan para sa susunod na purchase. Step 1. Magsagawa ng digital inventory gamit ang Shopee Seller Center. Pwede niyong sundan ang video instructions na may title na How to do Digital Inventory in Shopee Seller Center at gamitin ang L&S orders file sa Drive. Step 2. Ihambing ang inventory count at ang trigger. Kapag ang trigger ay mas mataas o katumbas ng inventory, bilugan ang bilang. Ito ang mga item na kailangang i-check. Step 3. Buksan ang L&S data, pumunta sa Google Drive, at buksan ang L&S data file. Step 4. Unawain ang status. Tingnan ang status ng mga produkto. Tandaan, ang mga item sa itaas ng next purchase na walang label na completed ay na-order na pero hindi pa na-receive. Pero kung ang product item ay may completed na label, ito ay nangangahulugang ang item na iyon ay na-restock na at natanggap na ang item. Habang ang mga item naman sa ibaba ng next purchase ay hindi pa na-order at kailangang i-restock. Step 5. Ihambing sa L&S orders file. Ikumpara ang mga binilugang item sa L&S orders file. Kung ang produkto ay nasa itaas na ng next purchase, huwag na itong isama sa mga kailangang i-order. Pero kung may variation na hindi pa na-order, iyon lamang ang ilista sa ibaba. Halimbawa ay ang sa Reinforced Cuffed Armored ET size 6 at 7. Since itong dalawang variation na ito ay nakalista na sa itaas ng next purchase, it means ito ay tapos ng mai-order. Step 6. Isulat ang mga next purchase. Pansinin natin na ang Reinforced Cuffed Armored ET size 6.5 at 7.5 ay wala sa listahan sa itaas. Ito ay maililista natin kasama sa next purchase. Isasama na ito sa mga product item na ire-restock sa next order. Step 7. Kumpletuhin ang detalye. Siguraduhing may pangalan ng produkto, may variation at quantity, pangalan ng supplier, quantity na bibilhin, at ang cost ng produkto. Halimbawa ay ang Pillow Gel FP2. Ilalagay mo ang pangalan ng produkto sa Name of Product, Variation with Quantity, pati ang kaniyang variation sa tabi ng pangalan ng produkto. Ang supplier nito na Housefar, tapos specify kung ilang quantity ang i-order based sa nakalagay sa L&S order file sa To Be Ordered, tapos ang kanyang cost. Step 8. Umorder sa supplier. Ngayon, mag-place ng order sa supplier ayon sa priority. Una ay ang Class A items. Halimbawa, kung ang pigtail ay kailangang i-order, dapat itong i-priority dahil kasama ito sa Class A items. Para sa mga listahan ng Class A items, i-check lang ito sa manual. Pangalawa ay ang maramihang item mula sa iisang suppliers. Halimbawa, ay parang yung sa product items na may formed supplier ang nakalagay. Kailangan silang i-priority para isahan na lang ang pag-order ng mga product item sa supplier na iyon. Huling priority ang mga bagong items. Halimbawa, kung ang integrator ay may gustong ibentang new product, bibilhin lang ito kung tapos na ang dalawang priority. Step 9. Kapag na-order na ang mga item, kopyahin ang product name, supplier, quantity, at ang cost at ilagay ito sa itaas ng next purchase. Magdagdag ng product code bilang tanda na ito ay na-order na. Iyan ang tamang proseso sa paghahanda ng mga produktong bibilhin. Para makakuha ng code, mag-book sa cargoboss.ph.